إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ang lahat ng papuri at pasasalamat, pagbabalik loob ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Kanya at sa Kanya tayo nagbabalik loob at tayo nagpapakupot sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili. Sino man ang patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wala makapagliligaw sa Kanya. At sino man ang hayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ligaw na landas ay wala makapagpapatnubay sa Kanya maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang Diyos, walang dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling propeta at kanyang huling sugo. Mga kapatid sa Islam, sinasabihan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamatay maliban na kayo ay nasa kalagayan ng pagiging Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may isang kwento na kung saan ay makuhaan natin ang aral. May isang tindero na kung saan siya ay nagtitinda at pagkatapos siya'y dua ng dua, nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, nananalangin sa dakilang tagapaglikha. Diyos ko, bigyan mo ako ng biyaya, bigyan mo ako ng benta para ako ay magkaroon ng kita. Ngunit si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam kung kailan niya ito marapat ibigay sa kanyang alipin. Hanggang sa dito sa isang lalaki na ito, merong dumating sa kanya na isang tao na kung saan siya'y tinuruan na maglagay ng mga pamahiin. Sinubukan niya, nagkaroon siya ng hinahangad niya. At sa sumunod na araw, sinubukan niya ulit. Hanggang gano'n na naman. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na ang kanyang pananampalataya o ang kanyang pagtitiwala o paniniwala, pag-asa ay nabaling sa pamahiin. Kung titignan natin, noong una siya'y nananalangin sa laki ng tagapaglikha sa kaisahan ng Diyos. Pero nung sa kalaunan, nung siya'y sumubok sa mga ganitong paniniwala, sa mga pamahiin, nawala ang kanyang paniniwala sa laki ng tagapaglikha. Kung saan doon na ibaling sa pamahiin na yun. At ito ay isang napakalaking kawalan sa isang tao. Kaya mapapansin nyo, sasabihin ng ilan sa mga matatanda, no? Na kapag ikaw naniwala sa mga pamahiin, wala namang mawawala sa iyo. Pero kung titignan natin, napakalaki nung nawala sa kanya. At ito ang pag-uusapan natin ngayon, ang kalisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi sa isang aklat na pinamagatang tanong at sagot na isinalin sa wikang Pilipino, at ang aklat na ito ay sinulat ni Abdul Aziz bin Muhammad Ashalan, na kung saan pinaloob niya rito ang aklat ng Talatul Usul at ang Al-Qawaid al-Arba'a na sinulat ni Sheikh al-Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab. Nakalagay sa tanong dito, bakit natin kailangan pag-aralan ng tauhid o ang kaisahan ng dakilang tagapaglikha? Sinasabi dito,
Dahil ang tauhid, ito ang siyang pinakapangunahing pundasyon ng relihiyon. At dahil dito, nilikha ni Allah ang jin at ang tao, ipinadala niya ang kanyang mga sugo, ipinahayag ang mga kasulatan sa layuning ito. At nagkaroon ng dalawang hantungan. Ano yung dalawang hantungan na yun? Yun ang paraiso at ang impyerno. At ang tao ay nahati sa dalawa, Muslim at hindi Muslim. Kaya sinabi niya ako sa banal na Quran, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sabi niya Allah, hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban na sila ay sumamba sa akin ng buong tangik, sa akin ng walang kakambal. So napakalinaw na itinuturo ng ating pananampalataya ang pagsamba sa kaisahan ng dakilang tagapaglikha. Maging sa isang ayat sa surah An-Nisa, verse 36, sinasabi nito, "Sambahin nga ninyo si Allah at huwag kayong magtambal ng ano pa man sa Kanya." So ibig sabihin, ultimo yung ipagtambal natin si Allah, ito ay napakalaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung titignan natin sa hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nang siya ay tanungin, "Ya Rasulullah, ano ang pinakamalaking kasalanan?" Ang pinakauna rito ay ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ang shirk o ang shirkul akbar o yung pagtatambal kung saan ito ay sumamba sa iba, dumalangin sa iba, maliban kay Allah, ito ay dahilan upang ang tao ay manatili sa nagdaligamdam ng apoy ng impyerno. Sinabi niya Allah sa banal na Quran, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." At kami ay nagpadala ng alinmang sugod na nauna sa iyo, O Muhammad, maliban kami ay nagpahayag sa Kanya. Ano ang ipinahayag ngayon? Na walang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang Diyos maliban sa akin, kaya ako ang inyong sambahin at wala nang iba pa. Napakalinaw na kung saan ang banal na Quran pinagdidiinan na kung saan maging noong unang panahon pa, mga nauna sa atin, si Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala ng mga sugo at ano ang dala-dala nilang mensahe? Ang tauhid, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa isang ayat sa surah Al-Luqman, sinasabi dito, "At nang si Luqman ay magsabi sa kanyang anak na lalaki habang ito ay kanyang pinapayuhan ni Luqman ang kanyang anak na lalaki, ang sabi niya, O aking anak, huwag kang magtambal ng anupaman kay Allah subhanahu wa ta'ala." Katotohanan ng pagtatambal ay isang napakalaking kamalian o kalapastanganan sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid, sa atin sa pananampalatayang Islam, hindi tayo marapat na magkaroon ng iba pang paniniwala na kung saan na pinagmumulan ng ating mga biyaya. Dahil ang lahat ng mga biyaya na natatanggap natin, sa kahit anong pagsusumikap ng isang tao, ito ay sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maging sa hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung saan kahit na ang mga tao ay magtulong-tulong upang sila'y magdulog sa iyo ng kasamaan, walang pinsala na dadating sa iyo o dadapo sa iyo, maliban kung ano ang itakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan din sa kabutihan, mga kapatid. Kahit na ang mga tao ay magtulong-tulong upang magdulot sa iyo ng kabutihan, walang kabutihan ang darating sa iyo. Walang kabutihang makukuha kung maliban na lamang kung ano ang itakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, ang pagtatagbal, ito ay isa sa mga dahilan upang ang ating mga gawaing kabutihan ay mapawalang saysay, mapawalang bisa. Kagaya ng nabanggit sa Quran, at katiyakan ito ay ipinahayag sa iyo, O Muhammad, at sa mga sugo na nauna pa sa iyo. Maging sa mga sugo na nauna sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sinasabi nito, na kung ikaw ay magtatambal ng anupaman kay Allah subhanahu wa ta'ala, magtatambal ka ng anupaman maliban kay Allah, ang lahat ng iyong mga gawain ay magiging walang kabuluhan. At katiyakan na ito ay mapapabilang sa mga talunan o sa mga nawalan. Kaya minsan, makakasubok tayo, makaka-encounter tayo, kung saan ang tauhid o ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay parang wala lang sa kanya. Ngunit sa pagyakap o sa atin, sa
Islam, ito ang marapat maunawaan ng isang tao. Bakit? Dahil dito nakasalalay ang kanyang kaligtasan. Lalo kung siya ay mananatili sa pagsamba sa iba maliban pa kay Allah ang isang tao, sumamba sa iba maliban kay Allah at siya dinagnan ang kanyang kamatayan. Ano sinabi ni Allah sa banal na Quran? Sa kanya lang ipagbabawal ang paraiso. At ano ang kanyang masasandakan pagdating sa kabilang buhay? Ay ang naglalagablab ng apoy ng impyerno. Kaya naman mga kapatid, sinasabi sa isang ayat sa Surah An-Nahl, verse 36, at katiyakan aming ipinadala sa bawat pamayanan ng isang sugo, ang isang mensahero, na nag-aanyayang sambahin nga ninyo si Allah, na sila'y sumamba sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at iwasan ang pagsamba sa mga huwad na Diyos-Diyosan. Kabilang sa kanila iyong mga napagnubayan ni Allah, at kabilang din sa kanila iyong mga nararapat na mapaligaw. Kaya naman mga kapatid, napakalinaw na kung saan, maging sa atin, kapag itinuturo natin ito, ano muna natin tinuturo? Sa isang tao na bago yung makap sa pananampalatayang Islam. Hindi pa tang kaisahan ng dakilang tagapaglikha na dapat maging malinaw sa kanya na aalisin niya ang mga Diyos-Diyosan sa kanyang puso. At ang sasambahin lamang niya hanggang sa dumating sa kanya ang kanyang kamatayan ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid, sa isang riwaya ni Imam al-Bukhari, sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinasabi rito, ang sino mang mamatay ng sumasamba sa iba maliban kay Allah, siya ay papasok sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Allahu Akbar. At maging sa karugtong sinasabi rito, kung sino man ang mamatay ng sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, nang tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, siya ay papasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nanindigan sa katotohanan dito sa mundo. Sila na mga nanindigan dito sa mundo, ang gantimpala ni Allah sa kanila pagdating sa kabilang buhay ay ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinasabi rito, Ya Mu'ad, hal tadari ma haqqullah ala ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah? Sinasabi sa hadith nito, Ya Mu'ad, alam mo ba kung ano ang karapatan ni Allah sa kanyang mga alipin? At ano ang karapatan ng mga tagapaglingkod niya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ni Mu'ad, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Mu'ad radhiyallahu anhu. Sabi ni Mu'ad, Kuntu Allah wa Rasuluhu a'lam. Tunay na si Allah at ang kanyang sugo ang higit na mas nakakaalam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat sa katunayan, ang karapatan ni Allah sa kanyang mga alipin ay na sila ay sumamba sa kanya at hindi magtambal ng anupaman sa kanya. Hindi ba kaya ito sinabi sa ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Hindi ko nilikha ang jin at ang mga tao maliban na sila ay sumamba sa amin. Ito ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang karapatan ni Allah sa ating mga alipin na ngayon, ang sambahin natin si Allah nang walang katambal. At sa karugtong sinasabi nito, at ang karapatan ng mga alipin ni Allah sa Kanya, kung gagawin nila yon, sila ay hindi parurusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang sila, binabanggit ko ito bilang paglilinaw o bilang aral na rin na makukuha natin sapagkat sa panahon natin ngayon, makasusupot tayo ng mga ilan sa mga nagsasabi na sila ay Muslim, ngunit sila ay mananatiling gumagawa ng shirk. La ilaha illallah. Minsan mga susupong kayo, mga taong nagdudua, nananalangin sa mga libingan. Allahu Akbar. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibadah. Ang panalangin ika ay pagsamba. Kaya marapat ang ating mga panalangin ay ibalik lamang natin o ibigay lamang natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At wala tayong dapat panalanginan, asahan, hingian ng tulong maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siya ang nagtakda at may hawak ng ating mga biyaya at pagpapala dito sa mundo. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kabilang sa mga aral na makukuha natin dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang katikaduhan ng shirk o ng pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung titingnan natin ang Quran, napakaraming binabanggit dito tingil sa kaisahan ni Allah at ang pagbabawal ni Allah ng umasa sa iba, manalangin sa iba, maliban na lamang sa Kanya. Sa isang ayah sinabi ni Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sinasabi nito, katotohanan, si Allah ay hindi magpapatawad sa isang nagkasala ng pagtatambal sa Kanya, ngunit Kanyang pinatatawad ang anumang kasalanang mababa kaysa yan sa sinumang Kanyang nais. Sa karugtong sinasabi ito, katiyakan, sino man ang magtambal ng iba maliban pa kay Allah, sumamba sa iba maliban kay Allah, siya ay nakapaglubid ng isang napakalaking kasalanan. Hindi ba tayo mga Muslim? Minsan pag tinanong tayo ng mga non-Muslim, ang sinasabi natin, tayo naniniwala na meron lamang nag-iisang Diyos na buhay. Na kung saan, nasa Kanya lamang natin inaasa ang lahat-lahat. Kaya tingnan nyo, ultimo ang gawain ng mga tao, ang mga gawain o yung mga pagsamba, ito ay mababaliwala, ito ay mapapawalang siksay. Kung ang isang tao ay wala sa kanya ang tauhid. La ilaha illallah. Sinabi ni Sheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan rahimahullah. Alright po. Sinasabi nito, la fa'idata min salati biduni tauhid. Walang pakinabang ang sala kung wala ang tauhid. La fa'idata min siyam biduni tauhid. Walang pakinabang ang pag-aayuno kung wala ang tauhid. La fa'idata min zakat biduni tauhid. Walang pakinabang ang zakat kung wala ang tauhid. La fa'idata min hajj biduni tauhid. Walang pakinabang ang hajj kung wala ang tauhid. La fa'idata min jami'il a'mal biduni tauhid. Hindi siya sabi natin mga kapatid. Kung saan binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang pakinabang ang lahat ng mga gawain, kung wala ang tauhid. Kaya, di ba nanghihinahin tayo sa mga taong napakabuti, Masya Allah, napakabuti sa kanyang kapwa, ngunit ang kanyang sinasamba ay maliban pa, bukod pa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit? Dahil alam natin na pinapauna sa banal na Quran na ang mga gawain ng isang tao, kung siya'y magtatambal ng pagsamba kay Allah, lahat ng mga gawain na yun ay baliwala. La ilaha illallah. Kaya mga kapatid, sinabi sa banal na Quran sa Surah Al-Maidah, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Israil a'budu Allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harama Allah 'alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Ito sa pananalita ni Isa alayhi salam, ni Jesus Christ, na siya ay nangangaral sa mundo. Kung saan binanggit niya Allah sa banal na Quran, katiyakan na kagagawa ng napakalaking pamumusong. Napakalaking pamumusong. Silang mga nagsasabi na si Allah ay siya din ang Mesayas na si Jesus na anak ni Maria. Allahu Akbar. Sila na nagsasabi pa lang, sinasabi pa lang nila na si Allah ay siya rin ang Mesayas, sila ay nakagagawa ng napakalaking pamumusong. Samantalang ang anak ni Maria na si Isa alayhi salam o si Jesus Christ ay nagsabi, o mga anak ni Israel, inyong sambahin si Allah, ang aking Panginoon, at inyo rin namang Panginoon. Katotohanan, sino man ang magtambal ng pagsamba kay Allah, sino man ang magsumamba, maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa Kanya nga ay ipagkakait ang paraiso ni Allah. At ang Kanyang magiging tirahan pagdating sa kabilang buhay, ay ang naglalagabdag na apoy ng impyerno. Kung babalikan natin yung hadis na nabanggit natin kanina, kung sino man ang namatay ng sumasamba maliban kay Allah,
siya ay papasok sa naglalagabdag na apoy ng impyerno. Ganun din, kung sino man ang sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at siya inabutan ng kamatayan, may pangako sa kanya si Allah pagdating sa kabilang buhay. Ano yun? Ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pag-aasabi sa aya na hindi ko nilikha ang jinn at mga tao maliban na sila ay sumagbasagi, sa karugtong nun, binanggit ni Allah, wala akong hinahangad mula sa kanila ng anumang panustos. At wala akong hinahangad na ako ay kanilang pakainin. Kaya di ba? May mga pagkakataon na kahit hindi Muslim, nakatatak sa kanyang kaisipan. O, kasi siya may fitra, na kapag sinabi na ang Diyos ay kumakain, hindi niya ito tinatanggap. Dahil ang katangian ng dakilang tagapaglikha ay walang pangangailangan. La ilaha illallah. Katotohanan, si Allah ang siyang laging tagapagtustos at siya ang pinakamatatag at siya ang nagtataglay ng lahat ng lakas. Kaya mga kapatid, bilang pamuli, bago tayo magtapos, sa isang aklat na pinamagkat ng mawakil Islam, sinasabi dito, أعلم أن من أعظم مواقف الإسلام 10 الأول الشرك في عبادة الله تعالى. Sinabi dito, alamin nyo na kabilang sa 10 pinakamalalaking nagpapawalang bisa sa pananampalatayang Islam, unang pagiging Muslim, ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pakaingatan natin ito mga kapatid. Dahil nagsasabi ng la ilaha illallah, walang Diyos, walang dapat sambahin maliban kay Allah. Pero may patutunayan tayo habang tayo nabubuhay pa, hanggang sa dumating sa atin ang kamatayan. Kung saan sambahin naman natin si Allah ng bukod tangi na walang katambal. Kaya, tingnan nyo, sinasabi sa isang aya, katotohanan si Allah ay hindi nagpapatawad sa nagkasala ng shirk ng pagtatambal sa Kanya. Ngunit kanyang pinapatawad ang anumang mababa kay Sharia. Ngunit alam naman natin kung gaano kalawang ang pagpapatawad ni Allah kung ang isang tao ay muling manunumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ano sabi ni Allah? Sabihin mo Muhammad sa aking mga alipin na nagmalabis sa paggawa ng mga kasalanan laban sa kanilang mga sarili. Kasalanan na laban sa ating mga sarili. Ano sabi ni Allah? La taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa at sa kabag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil lahat ng kasalanan pinapatawad ni Allah. Katotohanan siya ang pinakamapagpatawad, ang pinakamaawain. Pero yung mga taong inabutan ng kamatayan, na sila ay sumasamba sa ibang maliban kay Allah, mayroong pangako sa kanila si Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, kabilang dito, sa mga aral na makukuha natin sa aklat na ito, sino man ang gumawa sa pagitan niya at ni Allah ng mga tagapamagitan na dinadalanginan niya at hinihingian niya ng pamamagitan at siya'y nagtitiwala sa kanila, siya may nagkasala ng kawalan ng pananampalataya. Ganun kadelikado mga kapatid. Maging sa mga pamahiin, minsan makasusumpong tayo ng ilang sa ating mga kapatid kung saan sila may hangover pa sa mga pamahiin. Kapag nagdagay ka nito, may biyaya, pag inalis mo to, matatanggal ang malas. Ngunit sa atin sa Islam, masyadong binigyan, diin, kung kanino nang gagaling ang mga biyaya bago palikhain ang tao. Kung saan nakatakda na ang kanyang biyaya, ang kanyang mga panustos. At walang kabutihan na makukuha ang isang tao kahit anong pagsusumikap niya, kahit anong pagpapagod niya, maliban kung ano lamang ang itakda sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَا عِبَادَ اللَّهِ صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَكُم بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين
اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء